Nilinaw naman ng Malacanang na hindi regular holiday bukas, February 25. Yan ay matapos ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayong araw ang special non-working holiday bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power. Alinsunod daw ito sa pagpapatupad sa holiday economic. Ang usaping eksena sa meeting Malacanang na lumalarawan ng pagsusugal ni Cory Aquino kasama ang mga madre ay ang paglalantad ng buong kwento sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Hindi makakaila, isa lamang itong taktika upang ibaon sa limot ang pang-aalipusta ng rehimeng Marcos at ang alaala ng isang revolusyon na nakapagbago sa takbo ng lipunan. Gayunpaman, ito ay nagdulot sa ating isipan sa katanungan na ano nga ba ang papel ng relihiyon sa pagbuo ng socio-politikal na tanawin ng ating inang bayan at paano sila naging daan sa paglunsad ng revolusyon sa kaganapan ng EDSA 1 at EDSA 2. Ngayon ay ating alamin ang kwento at gampanin ng relihiyon sa takbo ng EDSA 1 at EDSA 2. Persuasion flights he made over Malacanang Palace with Lieutenants Willie. Curfew nationwide. Violence continues in Manila. Pebrero 20 hanggang 25 taong 1986 ay isang naging memorableng yugto ng sosyo-politikal na nagsilang ng isang revolusyong may layuning mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Noon ang panahon kung saan nagpakita ng aktivismo ang mga pari at madre ng simbahang Katoliko sa pakikimbaka upang makawala sa rehas ng rehimeng Marcos na tiyak na kapagbago ng takbo ng kasaysayan at lipunan. Hindi may tatanggi na ang teknolohiya at media naging susi sa malawakang pagpapahayag ng EDSA 1 Revolution. Ating bigyang pansin ang isang teknolohiya na nagbigay mata at tenga sa mga Pilipino sa dahas ng rehimeng Marcos. Ang Radio Veritas 846 ay isang katolikong radio station na naging instrumento upang maipabot ni Arsobispo Jaime Cardinal Sin ang kanyang mensahe sa mga Pilipino na iudyok silang magbuklod at makiisa sa revolusyon na nagmarka sa lipunan. Ating munang balikan ang mensahe ni Arsobispo Jaime Cardinal Sin. My dear people, I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism, I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. Let us pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Gamit ang mensahe ito at ang moral na impluwensya, kinondena ng simbahan at karumal-dumal na gawain ng rehimen ni Marcos at hinimok ang mga mamamayan na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang partisipasyon ng simbahan ay naging instrumental sa pagbubukas ng damdaming patriotismo laban kay Marcos at sa tagumpay ng revolusyon.
Sa lente ng perspektibong functionalism ni Emil Durkheim, tinatalakay nito ang mga papel ng mga institusyon katulad ng relihiyon sa lipunan. Ito ay makikita sa pangyayari ng EDSA 1, kung saan ginamit ng rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. ang pananahimik ng relihiyon at ang relihiyosong salaysay para sa kanyang otoridad. Subalit may malaking pagbabago noong EDSA 1. Naging aktibo ang mga pari at madre sa mga isyu ng politika at ng lipunan. Ang partisipasyon ng mga madre at pari sa EDSA 1 ay ang marka ng pagtulong ng institusyong relihiyon sa pagpapanatili ng kaayusan at ang pagkakaisa sa lipunan. Ang kanilang pagsali sa revolusyon ay hango sa pagnanasa na harapin ang mga isyu at kawalan ng katarungan na ayon sa moral at etikal na mga prinsipyo ng simbahang Katoliko. Ang pag-aalsa kasama ang iba't ibang institusyon para hamunin ang rehimen Marcos ang nag-udyok sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hinanakit at pagtataguyod ng katarungan sa lipunan. Ang kanilang pakikisangkot sa mga kilos sa EDSA 1 ay nagpapakita kung paano nila ginagamit ang relihiyon bilang isang kasangkapan para sa pagbabago at katarungan sa lipunan na umaatribuli sa mapanupil na abuso ng rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ipinakita nito ang kanilang kakayahan na lumagpas sa relihiyosong doktrina at yakapin ang isang mas nakakatutok na perspektibo sa lipunan at aktibong papel sa politika sa layuning makabuti ang kapakanan at pag-unlad ng lipunan. Pop Cola, masarap inumin. Pop Cola, masarap inumin. My name is Sharon Cuneta, Robin Padilla, Erap Lakimata. Teka, sino ba pinapahiwatig sa katagang Erap Lakimata? Si Erap Estrada. Di ba yung Erap para sa mahirap daw? Sino naman sa katagang Gloria Laquidonal? Alam ko yan. Hello, Garci. I am sorry. Si Gloria Macapagal Arroyo. Ganon. Di ba sila ang pangunahing tauhan sa kaganapan ng EDSA 2 kasama ang relihiyong Katoliko? Simula Enero 16 hanggang 20 taong 2001, isinila ang EDSA 2, kung saan nagkaroon ng revolusyon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na noon ay kinasuhan ng plunder. Ang mga protesta ay nagbunga ng pagbagsak ni Estrada at nagbukas ng pintuan para kay Gloria Macapagal Arroyo, ang kanyang vice-presidente, na pumukaw ng spotlight sa larangan ng politika. Ang yugto na ito ay sumikil sa malawakan ng pagkakasundo, kung saan ang mga akusasyon ng pag-aabuso sa kapangyarihan at katiwalian ay nagpalakas ng galit ng publiko. Ito ay naging daan sa simbahang Katoliko na may malaking impluwensya upang gamitin ang kanilang moral na otoridad upang humingi ng reforma at mag-organisa ng suporta para sa isang revolusyon na layuning alisin si Estrada sa pwesto. Ang partisipasyon ng simbahang Katoliko ay lumampas sa karaniwang simbolismo ng relihiyon na siyang nagsilbi bilang katalista para sa kolektibong pagsisikap na nagbubuklod sa mga Pilipino sa kabila ng mga hadlang sa politika at burahin ang pagitan ng lipunan at Estado. Ang simbahan ay may malagang kampanin sa EDSA 2, kung saan sina Jaime Cardinal Sin at iba pang mga kasapi ng kleriko ng simbahan ay nagbibigay suporta sa mga panawagan para sa pagbitiw ni Estrada. Ang moral na impluwensya ng simbahan ay may papel sa pag-organisa ng suporta mula sa publiko para sa isang revolusyon. Ang pagsali ng mga kinatawan ng Katoliko ay may kaugnayan sa pahayag ni Karl Marx, kung saan kanyang sinabi na religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. Itinuturing na instrumento na naghaharing uri ang relihiyon upang kontrolin ang masa batay sa kanilang estado at pananampalataya. Ang paglahok ng mga pari at madre ng simbahang Katoliko sa mga pangyayari sa sosyo-politika ay maaaring hamunin ang pananaw ni Karl Marx hinggil sa usaping relihiyon. Ito ay maaari isang anyo ng teolehiyang paglaya,
kung saan ang mga relihiyosong personalidad ay sumusuporta sa mga pinagsabantalahan at hamunin ang umiiral ng mga istruktura ng politika at pagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa pagnaratibo ng sosyo-relihiyosong hangarin sa lipunan. Sa kabilang dako, ang teoryang charismatic authority ni Max Weber ay tumatalakay sa personalidad ng isang institusyon kung saan nilarawat si Arsobispo Jaime Cardinal-Sin na kumakatawa sa simbahang katoliko sa paglunsad ng revolusyon na nagpapakita kung paano nakapag-impluwensya ang mga relihiyosong personalidad sa ating lipunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagmotibasyon ng kolektibong aksyon sa labas ng relihiyosong larangan. Ang kanilang kakayahan at moral na kredibilidad ang nag-organisa sa masa na makilahok sa revolusyon na nagbibigay diin sa mahalagang papel na pinagmulan ng otoridad sa pagbuo ng mga kilusan sa lipunan at sa pag-ambag sa kolektibong aksyon sa mga kritikal na bahagi sa EDSA 2. Ang mga linyang Erap, laki mata, Gloria, laki nunan, sino di marunong magbasa? Ay hindi dapat intindihin sa literal na kahulugan at gawing seryoso. Sa halip, ito ay nagpapakita ng ating malikot na kaisipan at magaan na pamamaraan ng pakikisangkot sa lipunan, tungo sa konteksto sa usapin ng sosyo-politika na lumaganap sa ating bansa. Gaya na lamang ng EDSA Shrine, na simbahan na pinagtuunan ng oras na itaguyod, dahil ito ang kampana na tumitibre sa ating kaisipan na alalahanin ang mga pangyayari ng dalawang revolusyong humubog sa ating lipunan. Ang EDSA Shrine ay tinayo noong 1989 ay siyang simbahan na nagsisilbi sa atin upang maalala ang mga memorya ng Bloodless Revolution o mas kilala bilang People Power Revolution. Ang mapayapa at matagumpay na revolusyon na ang pangunahing layunin ay pabagsakin at alisin sa kapangyarihan si Ferdinand Marcos Sr. at Joseph Estrada. Ang EDSA Shrine ay isang banal na lugar na naging tulay ng dalawang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa at simbolo ng pananampalataya na siyang dahilan paano naging mapayapa at walang dumarak na dugo sa revolusyon. Ang EDSA 1 at EDSA 2 ay magkaiba ng layunin, ngunit ito ay parehong revolusyon sa usaping sosyo-politikal. Para kay Karl Marx, ang konsepto ng isang revolusyon ay inspirasyon sa class struggle, at ito ay inaasahang maging madugong revolusyon, nakasulugan sa EDSA 1 at EDSA 2 na tumatalakay sa gapos ng power struggle at politika. Bagamat mayroong mga tangke at sasakyang pandigma, walang dumarak na dugo na naganap dahil sa pagkilos ng relihiyon. Sa pamamagitan ng lente ng klasikal na teorya at kaisipan sa sosyolohiya, ating nahubog ang kaalaman at ang kaisipan na ang pananampalataya ay isang instrumento ng relihiyon upang hikayatin ang mga Pilipino sa paghubog ng isang revolusyon na may epekto sa takbo ng lipunan. Ating natunghayan ang mga pangyayari ng EDSA 1 at ng EDSA 2. Nasaksihan ang kampanya ng relihiyon sa paghulma ng revolusyon tungo sa isang bloodless revolution. Ngayon ay ating pagnilayan ang katanungan na mas nakakahigit ba ang impluwensya ng relihiyon kaysa sa ating pamalaan ngayon sa kasalukuyang lipunan?